So, introduce po natin ang ating presenter for tonight para mas mabigyan po tayo ng maliwanag na information about sa Sasol Technology. Ito pong magpipresent sa atin, isa rin po ito sa mga crypto enthusiast. At pagdating po sa kung ano yung legit at hindi pagdating sa crypto, eh medyo marami na po yung kaalaman nito at kumita na rin no pagdating sa crypto. Para po bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa Sasol. Guys, ready na po ba ang lahat? Thumb up nga. Say yes kung ready na. Ayan. Guys, let us welcome Coach Edwin Ramos. Coach? Alright, good evening everyone. Welcome po dito sa ating SASUL Zoom presentation. So, share ko na po yung ating PowerPoint so para makapag-start po tayo. So, yung part ko is we'll be discussing the technical ng blockchain at kung ano yung si SASUL. Alright, so, alright. Wow, 39 participants tayo ngayon, partner. Alright. So, okay ba partner yung ating share screen? Nakikita na po? Yes, yes, yes. Alright. Okay. I will. Okay. Partner, paki-mute muna yung lahat para dire-diretso po tayo, no? Then, after po ng presentation ko sa about SASUL, is si partner Edwin naman po ang magdi-discuss about the opportunity. So again, welcome to our SASUL opportunity presentation. So before we start, isang disclaimer lang po na ito pong ating pag-uusapan or this material is for reference only. Always do your own research and this is not a financial advice. So ito pong materials or our presentation is not intended para mag-solicit ng securities or investment. And additional, hindi po yung specified na SL coin is not securities po, ano? So we have reference link po dito kung saan nyo makikita yung mga first-hand informations tulad po sa sasul.com, yan po yung Sasul project homepage. About technical documents naman sa docs.sasul.com and yung sa node status and SL coin mining related data sa Explorer. And meron na po tayong SL wallet na pwede nyo i-download sa Google Play Store for Android or App Store for iPhone. Alright, so lahat naman po tayo, I'm sure, na-miss natin si Bitcoin and Ethereum. Siya po yung first and the second generation blockchain. Now, ang topics for tonight is kung ano ang blockchain and how it works. Though lahat naman po tayo naririnig ito, but marami pa rin po akong na-encounter na hindi talaga alam kung ano ang fundamentals ng blockchains, yung technology, no? And the benefits, ano po yung mga benepisyo ng blockchain and its uses, and ano po yung history and evolution ng blockchain technology. And sino and paano na-develop po itong SASUL blockchain engine na tinatawag natin. And ano po yung difference between blockchain, NFT, yung mga DEX and DApps project na na-encounter po natin sa labas. And ano po yung mga solution is blockchain and its advanced features, yung business ecosystem and development timeline niya, of course, the roadmap, and how we can take advantage of this third generation blockchain. So yan po lahat ang ating pag-uusapan and I hope simply focus on this presentation para mas maunawaan nyo po. It will just take around an hour of your time but definitely pag nakita nyo po kung ano aming nakita dito ay sigurado pong you will appreciate the opportunity. Alright, so ano nga po ba ang blockchain? Ito po ay isang distributed ledger or database. So ibig sabihin distributed siya or growing list of records. Bawat blocks po niyan ay datas or records, no? So may capacity yan or memory or let's say 1 gigabyte yan. Pag napuno na po yung records na yan, magkakaroon ng another block and each block is connected with hash, cryptographic hash para po yung history or timestamp
na susundan. Ang blockchain po ay managed by a peer-to-peer computer network. So wala po siyang central authority. So P2P computer network, yun po yung nodes, ano? At gumagamit po sila ng common, collectively adhere to a consensus algorithms na siyang nagbabalidate ng transaction blocks. Ano yung consensus algorithm? Yun po yung engine or the programs na nagpapatakbo sa blockchain. And ito po yung mga properties of a blockchain. Programmable po siya, which is yan yung second generation. The first generation is Bitcoin, which is hindi pa siya programmable, no? So lumabas yung second generation na pwede na mag-deploy ng program na tinatawag na smart contracts. And secure siya dahil lahat ng records ay encrypted and anonymous. Lahat po ng participation sa blockchain is pseudonymous dahil hindi po nakalink ang ating wallet address sa ating personal information. And unanimous naman, ibig sabihin lahat ng records na nasa blockchain is voted and vinalidate ng network of computers. Kaya ito ay stamps na with timestamp, no, for history and immutable. So lahat po ng record sa blockchain cannot be altered. Hindi po siya pwedeng baguhin, ano? And of course, distributed. Ibig sabihin, walang central mainframe na nag-hold ng record. Ang records ay naka-distribute sa network of computers, no? So yan po ang properties or the basic properties ng isang blockchain. So, ang blockchain po ay napakaraming gamit. And bawat industries ay pwedeng magkaroon siya ng gamit. Most part use case po na kilala natin is yung currency or the cryptocurrency. But just one of the minor use case of blockchain. And pwede din po siya sa mga supply chain, product tracing, for authentication, in fact sa voting, napakagandang gamitin to. And sa records, sa mga realty, no, yung e-notary, sa legal contracts, smart contracts, no, yung mga agreements, pwede po yung sa blockchain, and finance and banking industry and healthcare. So, napakalawak po ng pwedeng paggamitan ng blockchain. Hindi lang po cryptocurrency na yun ang pagkakaalam po ng karamihan, ano? And ito po yung evolution ng blockchain. Nagsimula noong 2008, 2009 yung Bitcoin creation. But since 1990s, pinag-uusapan na po yung sa internet yung double spending or the digital currency. Kaya lang po, naging reality siya after 2029 nung pinublish ni Satoshi Nakamoto, no? Si Satoshi Nakamoto no October 31. These are the facts, ano? October 31, 2008, pinublish ni Satoshi Nakamoto yung kanyang title na Bitcoin, a peer-to-peer electronic system, yun yung white paper sa isang cryptography mailing list. So mga developer po yan sa isang mailing list, and ito ay open source and na-release yung mainnet noong January 2029, no? So na-develop, nag-start yung mainnet or the blockchain or the Genesis block. Pag sinabi po nating Genesis block, yan po yung first block sa blockchain. And yung first transaction po ay nung 9 days later after January 3, 2009, si Hal Finney received the first Bitcoin transaction, and noong 2010, yung first commercial transaction using Bitcoin occurred. Nangyari po yan nung si Lazo, isang programmer, no, nag-publish sa isang forum na kung sinong tatanggap ng 10,000 Bitcoin for 2 pizzas. So yan po yung John Pizzas. Yan po yung nasa history po na 10,000 Bitcoin ang binayad. So yan po ang start ng decentralization or the start of blockchain. And by 2013 and 2015, yung Ethereum creation naman, no? So nagsimula yan at pinablish ni Vitalik Buterin noong 2013 yung sa isang blog
yung kanyang sinulat na Ethereum, the ultimate smart contract and decentralization application. And noong 2014, yung formal development nag-start, yung Ethereum software, nag-start yan noong 2014 and na-launch siya noong July 2015. And nagkaroon po siya ng crowd sale no noong 2014. So ibig sabihin, nag-gather sila ng funds at yung mga nag-invest doon ay sila ang mga unang binigyan ng Ethereum. So yan po ang mga official list of founders sa Ethereum. Madami po sila. Isa si Vitalik Buterin and si Charles Hoskinson. Kaya lang marami sa founders naghiwa-hiwalay na and isa si Charles Hoskinson ang siya namang nag-create ng Cardano. So kaya marami na pong lumabas na mga blockchain na ang karamihan ay ginagamit yung EVM, no? So blockchain evolution has lost its way. Yan na nga po, si Bitcoin siya ang nagbigay ng concept of decentralization. Si Ethereum naman, yung kanyang smart contract wherein pwede na tayo maglagay ng programs sa blockchain. Kaya napakaraming lumabas yung mga decentralized application, yung mga tokens, mga DEX, mga staking na mga decentralized. Yan po ay resulta ng mga programs na inilagay sa Ethereum blockchains na what we call smart contracts. And nagkaroon ng parang stagnation sa development dahil nagkaroon ng isang trilemma or tatlong features na kailangan sa isang blockchain na hindi masolusyonan all at once, ano? And most blockchain ay nag-focus na lang sa coin value appreciation, no? So, makikita naman po natin karamihan ng blockchain focus na lang sa cryptocurrency. But yung problema sa na trilemma tinatawag is based on the three parameters, yung scalability, security, and decentralization. So parang namimili na lang sila kasi hindi nila pwedeng makuha itong tatlo, no? Yan yung the problem of three problems of scalability, decentralization, and security that cannot be solved at once. So yan po ang dilemma and ang developer, yung video natin kanina na interview is si Lee Jung-woo. Si Lee Jung-woo po ay isang genius from Korea and dinevelop niya po ang engine blockchain ng Sasol. Nag-start siya 2016 with the company Artifriends. Yan po siyang CEO. And nagsimula nga 2017, 6 years in development. And finally, na-launch po yung blockchain mainnet noong May 17, 2022. So yan po yung genesis date. Yung first block sa Sasol blockchain. And si Sasol ay nag-develop ng isang bagong pamamaraan sa pag-store ng data sa blockchain ng Sasol. And Sasol blockchain allow all types of digital files such as images, videos, document, contracts, and application. Unlike with the second generation nating existing ngayon, yung mga images, videos, and other types of data ay hindi na publish or hindi na di-deploy na si-save sa blockchain. With Sasol, na-deploy na po, pwedeng i-save sa blockchain. And nag-create siya ng sarili niyang algorithm which is yung proof of or HAP2 na tinatawag. Kaya ang consensus algorithm or the engine na ginagamit sa Sasol ay the combination of proof of work and POR, no? Proof of, ano nga ba to? Anyway, i-research ko yung POR na yan. Nasa, nabasa ko na po yan. So, yung HAP2 yan, yung Hypothesis Acceptance Protocol. So, ibang-iba siya doon sa ginagamit na consensus ni Bitcoin which is proof of work. Then si Ethereum naman ay now is from proof of work naging proof of stake na siya, no? Ang ibig sabihin ng proof of stake, nag-i-stake ka ng Ethereum para maging validator ka. And pag validator ka, yan ay nakakapag-gain ng rewards. Okay? So, si Sasol blockchain is an innovative, unprecedented blockchain technology that overcomes the following challenges. Unang-una, yung trilemma nga sinasabi, and yung storage solution, nagkaroon siya ng panibagong pamamaraan ng pag-store. Hindi lang data, hindi lang ledger, pati mga videos,
pictures and other application, pwede na sa blockchain. And bridge, no? Right now, yung interoperability of different blockchain ay ginagamitan ng bridge. And SASL is a hyper connected database engine, no? So para siyang OS na pwedeng gamitin sa lahat ng machines. And SASL blockchain is incomparable kasi malimit po na encounter namin, kino-compare itong SASL blockchain dun sa mga token, NFT project, mga play to earn, DEX, or whatever decentralized application. Hindi po siya pwede natin compare dahil mga token, itong mga nabanggit, ay just a result ng mga programs na inilagay sa blockchain network. They are just smart contract. And anybody can deploy smart contract or program sa second generation blockchain, no? So kaya napakaraming lumabas na mga tokens, NFT, and yung mga play to earn. So hindi po natin siya pwedeng i-compare with SASL because SASL is the third generation blockchain kung saan yung mga tokens na ito, yung mga NFT, mga play to earn, and other DApps projects tulad ng mga staking, mga DEX, mga launchpads can be deployed or be launched doon sa SASL blockchain natin. Si SASL po is the core technology na pwedeng gamitin ng mga developer and programmers na pwede sila mag-build ng unlimited number of decentralized project. So hindi po pwede nating may compare yung both, no? Kasi we are the core. Sila ay nakikisakay lang sa blockchain. Tayo po is the third generation blockchain. Alright? So SASL overcomes the trilemma and opens the golden age of blockchains. Pag sinabi na po natin golden age, nandiyan na po yung full blast innovation, full blast pag-develop ng mga iba't ibang project, ano, yung full potential. Siya po ang most advanced blockchain technology. So siya nga po ay na-overcome yung trilemma and with own proprietary engine technology. So SASL broke away from Ethereum technology monopoly. Karamihan kasi po ng blockchain today ay gumagamit ng EVM or yung engine, similar engine with Ethereum, yung Ethereum virtual machine, no? Nakapaglagay lang ng smart contract doon or program sa blockchain. Wala na pong other enhancement sila. But with SASL, may sarili siyang engine, technology, at progressive. Meaning sabihin, patuloy na mag-i-evolve itong technology SASL, progressive technology. So this is a future technology that has already been completed. Over 1 year and 6 months na siya nag-ooperate, yung SASL blockchain, and it operates about 24,000 nodes. So yung nodes, again, are the computers na nandun naka-secure yung mga validated transaction, mga data, sila nag-store, sila nag-transact, sila nag-maintain ng blockchain. So, right, a few weeks ago, 24,000 nodes na po, no? Later, makikita po natin live. So, ito po si SASL. Now, ito po, kanina ko pa lang nakita dun sa artifriends.com, yan po yung website ng company na nag-develop ng SASL. Ang goal nila or vision is mag-build sila ng hyper-connected society with blockchain technology. And the mission is to be the #1 blockchain infrastructure provider, and realistic goal, realistic goal is 100,000 clients, projects, and 800,000 nodes. So right now, konti pa lang pala yung nodes na nasa SASL, ano? Kasi yung target nila is nasa 800. So we are very lucky na nakita ito na habang nasa 20,000 plus pa lang ang nodes, which is far more beyond Bitcoin na siya. So yan po si goal ng SASL. Alright? So problem number 1, yung trilemma. Ang trilemma is based on the decentralization, security, and scalability. May kita po natin na sa isang site si Ethereum and Bitcoin, meaning decentralized siya and secure pero hindi siya scalable. Yan po yung trilemma. Hindi siya na kompleto, no? Si Ripple naman, Hyperledger, EOS, Stellar, scalable siya and secure but hindi siya decentralized. The same way with VeChain Nano, scalable, decentralized siya but the security is questionable. With SASL,
na perfect na solusyonan niya po itong tinatawag na trilemma. So, ibig sabihin, siya ay secured, siya ay decentralized, siya ay scalable. Yan po si SASUL. And comparison, para lang po sa ating knowledge, ang TPS po or the transactions per seconds or the speed ni SASUL ay 1,000 transaction per seconds globally and 3,000 transaction per seconds sa Asia Pacific, within Asia Pacific. Pag within local po, ibig sabihin within one country, 10,000 transaction per seconds. So pwede na po siyang gamitin micropayments, ano? Lalo-lalo na napakababa ng gas fee niya at mabilis siya. For your information, para po sa mga information for comparison, si Ethereum po ay 15 transaction per seconds lang. Si Hyperledger, that Cosmos is 1,000 to 3,000. Hanapan natin, si Polygon is 70 transaction per second. Si Solana is 2,000 to 3,000 ang TPS niya. Si Avalanche is 4,500 TPS. So we are more faster yung speed sa kanila, and makikita natin yung virtual machine or the engine na ginagamit ay karamihan EVM, no? Ethereum Virtual Machine. Kasi nga po, they are just second generation blockchain. So, based naman sa decentralization and distribution, nalampasan na po natin si Bitcoin, yung number of nodes na or mga miners ni Bitcoin. Because Bitcoin ay meron lang 17,000 Bitcoin nodes, which is makita po natin dito sa website na ito, ang reachable nodes. So these are the reachable nodes right now ng bitnodes.io ay 16,000. 16,827, and makikita po natin sa global map, heat map, very distributed po si Bitcoin or yung mga miners ay distributed globally. Ito yan, yung mga dark spots sa global. And alright, so tingnan po natin si Ethereum. Ethereum has 7,000 nodes. Makikita yan sa Etherscan, sa Explorer or Node Tracker ni Ethereum. Right now, ang reachable niya ay nasa 7,488. And nasa United States is 46%. So yan po ang iniiwasan, yung percentage ay ma-control na sa isang lugar or isang company, yung 51%, no, na controlled ng nodes or miners, no? So medyo malapit-lapit na siya. Baka mahirap po kasi pag more than 51% is controlled by single company or organization, pwede nilang monopolize or control yung blockchain. And sa Polygon, 200 lang, no, ang kanyang nodes. And dito po, makikita po na sa United States, 90%. So these are not, hindi siya decentralized. Maaaring 100 or majority, itong 90% is controlled nung team na nag-develop ng Polygon. So questionable po yung pagiging decentralized niya, no? Tingnan po natin right now ang SASUL. 24,000, that was a week ago. Tingnan po natin dito sa explorer.sasul.com yung reachable. So makikita po natin dito ang reachable nodes po niya, or nasa 9,000 siya. Let's refresh. Refresh lang po natin dahil minsan nagbabago-bago po talaga. But last time I checked kanina, 28,000. So right now, ang recent node niya is 66,000. So yan lang ang nare-reach niya, no? But let's refresh. Okay. Ayaw talaga. Yun lang nare-reach niya. Maybe the internet or the location. So makikita naman natin dito sa home yung distribution po, no? Makikita natin na sa Korea ang project, pero sa Europe madami na din nagmamine. And sa iba't ibang bansa like US, India, Sri Lanka, and Japan, no? So distributed siya. So balikan po natin para at least makita natin.
6,000 lang talaga. Anyway, you can check this on other time. Makikita nyo po, there are 28,000 minsan ang lumalabas na reachable nodes niya. Oh, yan, nag 9,000. So, last month, nasa 9,000 lang po yung nodes na yan, no? But now, nasa 28,000 kanina nung i-check ko. Yeah, nagbabago-bago talaga siya. Anyway, you can check it on yourself. Basta, yan naman ay hindi natin minamagic, ano? So, storage problem. Right now, nabanggit ko na yung current blockchain ay hindi nakakapag-store ng images or videos sa blockchain. Kaya nasaan yung mga NFT? So yung mga NFT ngayon na existing ay nasa interplanetary file system. Ngayon kung meron kang NFT, hindi NFT ang nasa wallet mo, kundi link kung nasaan yung image or the NFT. But with Sasol, dahil nga si Sasol is pwede na mag-store ng images, videos, and other data, pwede na sa blockchain. So, ibig sabihin, kung NFT ay dineploy sa blockchain, nandoon mismo sa wallet mo, yung blockchain is pwedeng i-store doon sa mismong wallet mo. So, ganun po ang isa sa advancement ng third generation. And yung mga bridges naman, problem number 3, ang bridges is ginagamit pag gagamitin mo yung mga asset assuming sa Polygon or sa Ethereum asset like yung mga ERC20 tokens or yung Ethereum gagamitin mo sa Polygon, dadaan ka sa bridge. May tatawag tayong bridge na this bridge are mga programs para i-convert yung inyong asset at magamit dito sa Polygon blockchain. Yan po yung existing na nangyayari ngayon. But ang problem po, napakadaming problema sa bridges. Yung exploitation at hack doon sa bridge. Last year alone, sabi ni Forbes, over 2 billion ang nakaw sa blockchain bridge. And even yung ating sikat dito na game, yung Axie Infinity, nung last year, kung nabalitaan nyo, na nakawan or nahack yung kanilang bridge na over 600 millions. Dahil nag-create sila ng sarili nilang blockchain, yung Ronin, which is also a EVM dahil doon nila gagawin yung kanilang mga games. So may bridge sila at doon na exploit yung bridge nila at nanakaw yung 600 million worth of asset na ERC20 and Ethereums. So yan po ang problema sa bridges, but with Sasol, hindi na kailangan ang bridge para sa interoperability. Nandyan po yan sa white paper, yung technical details on how it works. And ang comparison naman sa other blockchains based on speed, decentralization, scalability, storage solution, universality, smart contract. So ito si Sasol, ito yung shade niya. Makikita nyo, almost na-covered na niya yung shape. Ibig sabihin, almost perfect. Si Hyperledger, ito lang siya. Si Ethereum, makikita nyo yung mga shade of other blockchain which is ang layo ng advancement ni Sasol compared with other blockchain. So yan po si Sasol. And ano ba ang future ni blockchain? So Edwin, ano ba ang patutunguhan? Ano ba ang major use ni blockchain? So kung naririnig po natin si Meta or si Facebook, meron siyang ongoing research, yung BCI. Ang BCI po ay yung Brain Computer Interface. Ito po yung parang brainwave natin na pwede na tayong kumonect. Wala nang masyadong malaking gadget na kailangan to connect sa internet or sa virtual world. No? This is the bridge between the virtual world and the real world. And si Baby X naman, this is under research by Human OS or Soul Machine. These are big technical companies, no? So this technology that creates virtual world citizen. And yung Unreal Graphics naman, this is technology that creates virtual world background is under research by Unreal Engine. Ito, ginagamit na po itong mga virtual world background sa mga games, ano? Makikita natin, hinog na talaga yung technology na yan. And pag pinagsama-sama po itong technologies na ito, ang labas po niya is metaverse.
In simple word po, ang metaverse, ito po ay isang virtual world kung saan billions of people live, work, shop, learn, and interact with each other all from the comfort of their couches in the physical world. So para po si Matrix, ano, kung napanood nyo po yung Matrix, na kung saan yung kanila palang mundo na ginagalawan is only virtual at naniniwala sila na yun ang totoong world. Pero yung physical body pala nila ay nandun gulay na lang sa isang cubicle, no? So yun po ang metaverse. And but the realization po ng metaverse is hindi pa hinug talaga kasi yung mga kailangan technology is under development pa. At kailangan sa metaverse is yung massive computing power nito ay dapat meron isang technology na kaya i-handle yung massive computer power nito simultaneously and pwedeng i-save lahat ng pangyayari sa metaverse. Dapat po yan ay recorded sa isang data tamper-proof technology to oversee the time point is mandatory. So ang kailangan po dyan is blockchain technology, and the technologies today na mga second generation hindi niya kaya. But with SASUL, the third generation blockchain is the technology to achieve all these challenges. So si SASUL pala, siya is developing the only solution that can make the metaverse reality in a reality. So realization of metaverse, so kaya po siya tinawag na hyper-connected database. So grabe po talaga ang potential na nakita po natin to. The more I do diniDYOR ko siya, mas naiintindihan ko siya, mas na, lumiliwanag po sa akin yung future. And hopefully, bigyan niyo po ng time. Do your own research po, no? So these are the characteristic ni SASUL. Siya ang word, blockchain the words only third generation blockchain. Technological superior siya over existing blockchain, all existing blockchain, no? And low transaction fees. Almost felt zero. Dahil nagtatransact na po tayo ng SL coin dun sa mga mananalo, pamaya, sisenda natin ng SL coin, yung transaction fee is halos parang wala. Ang tagal ko na nagsisend ng SL coin, no? Dahil 6 na zero bago number yung nababawas for gas fee. Complete decentralized identifier. So ito isang advancement din. Ibig sabihin yung ating wallet or any entity natin, pwede nating lagyan ng identifiers. And perfect decentralization po. Nakita natin kanina, medyo sablay lang, no? Dahil 9,000 lang ang naging nakita nating reachable kasi po yun reachable. But maybe pag tiningnan natin later, nasa 20 plus na po yan. And original technology. Siya ay break away from Ethereum. So hindi siya gumamit ng EVM technology. And cross-chain transaction, cost reduction, and security enhancement without breach. So interoperability, walang breach, universal computing. So ito siya parang sa blockchain, ang dominant operating system is si SASUL. Kung sa computers naman, ang dominant OS or operating system is Windows, tama? Sa mga cellphone naman, ang dominant OS is Android. While with blockchain, ang dominant OS is si SASUL. And high-speed siya. So, yan po yung mga karakteristik ni SASUL. So now, Edwin, buo na pala ang blockchain, no? Over 1 year and 6 months, almost 7 months na siya nag-work, stable siya. Ang dinidevelop na lang is the use cases and the ecosystem. Ano ba itong ecosystem? Ito yung mga tokens, mga DEX, and everything. Ang nag-develop niyan ay si Solabs. Si Solabs and si Artifriends nagkaroon ng partnership last September lang, September 16. Ito po yung CEO na nakarating na po dito noong October. So siya ay sa brother company with Shareblood dahil siya ay parang invest doon sa nagkaroon ng equity investment with Artifriends. So si Solabs, ito po yung nag-develop ng ating product na minamarket. Si Solabs is the blood shared or the first mover in SASUL blockchain.
And ito yung mga business area na sakop ni Solabs, yung token project, like Launchpad, Wallet, DEX, stablecoins, dyan po tayo nakafocus, no? Dito tayo umiikot yung mundo natin. And yung mga play-to-earn game consulting. So, they will also assist yung mga gaming company para i-launch yung games sa SASUL blockchain and domestic and international government policy projects. So, pwedeng gamitin si SASUL through Soul Labs, pwedeng tulungan yung mga countries mag-develop ng CBDC. Ang CBDC po is a central bank digital currency. Of course, gagamit sila ng blockchain and hindi na nila kailangan mag-develop ng sariling blockchain. Dahil ang pag-develop po ng sariling blockchain is take years and mga geniuses lang po. Hindi ordinary developer lang ang nakakapag-create ng blockchain. And of course, yung corporate solution, yung layer 2 or private chain. So pwedeng gamitin sa mga gaming, sa mga countries, sa mga companies ang layer 2, no, nakahiwalay doon sa mainnet ng SASUL. Ito po yung kanilang financial solution, laying the foundation of early SASUL ecosystem. Kasi ito naman lagi nauna yung about finances, no, sa cryptocurrency. So kailangan may swap, mid-DEX, and decentralized exchange po yan, parang ano po yan, pinapatakbo po yan ng smart contract. Mga DeFi or decentralized finance, mga staking, alright, mga STO. So yan po ay ilo-launch ni Solabs. And nag-create sila ng sarili nilang crypto wallet, yung SIGAP, launching na din ito first quarter next year. Ang ginagamit po natin ngayong wallet ay yung Guarde Wallet na ang nag-develop is yung Artifriends, right? So yung crypto game solution na tutulungan nila yung mga iba't ibang gaming companies para ma-launch yung kanilang games sa SASUL blockchain. And layer 2 solution, yan po yung pwedeng gamitin ng mga iba't ibang company or industries para nakahiwalay po yung kanilang transaction. Pwedeng private siya, no? Private chain. Kasi si SASUL is a public blockchain. Ibig sabihin, anybody can see the transaction and anybody can use it. And dito po tayo, sako po tayo ng Xminer cloud mining solution, making mining possible without special skills. So right now, available lang po ang SL Coin through mining dahil wala pa siya sa market. And we are very lucky na tagpuan po natin itong Soul Labs na nag-offer sa atin ng opportunity makapag-mine na kahit hindi po tayo marunong, hindi tayo technical people at hindi na tayo kailangan mag-invest ng malaki sa computers, sa hardwares para i-connect sa internet. So makakapag-mine po tayo through mining subscription, which is i-discuss po yan ni partner Edwin. Alright, so token issuance. So isa din yan sa mga sakop nila, yung mga tokens later on, dadami din po yung mga tokens na ilo-launch sa SASUL blockchain. And of course, magti-train sila ng mga developers dahil they have their own language or programming language and magkakaroon sila ng SASUL Developer Certification. So yung mga programmers pwedeng mag-undergo sa mga trainings at para ma-certify na they are certified blockchain, SASUL blockchain developers. Ano? So yan po yung mga business nila. And yung mga community and conferences like nung November 24, nagkaroon ng first SASUL Blockchain Conference sa South Korea na intantinan ng more than 1,200 delegates sa iba't ibang blockchain organization, iba't ibang bansa nung nung November 28 lang. And magkakaroon din ng hackathon, no? By holding hackathons, ito ay mag-provide ng practical project experience and discovering and supporting excellent ideas and projects. So ganun po ang hackathon, no? Gathering of programmers, developers yan na pwedeng hanapan ng bugs at enhancement pa at mga future projects sa SASUL blockchain. And of course, yung community development nila, and by 2024 po, yung project target nila is 500 plus projects ang ma-deploy sa SASUL blockchain. So kaya they will hire more developer, no? So mag-host sila ng mga job fair to provide networking and employment opportunities
para po sa mga programmers and developers para po mag-deploy ng project, mag-develop ng project sa SASOL blockchain. So nakikita nyo po, yung ating pong ginagawa ng marketing ay hindi po nakasalalay ang development ng SASOL, no? So wag po kayo mangamba kasi sabi niyo networking na naman yan na pag nawala ang networking or the marketing, patay yung project, abandon ang project. Buhay na po ang project, growing na siya, maliit na portion lang tayo dahil kailangang i-distribute yung SL coin sa maraming tao. Kasi para maiwasan yung concentration ng SL coin sa iilang miners. So kaya po tayo ay retail nagmamine through cloud mining. So, ito po yung timeline nila. Makikita po natin talagang napakabata pa nitong company dahil na-establish yung Soul Labs Corporation nito lang September at nung September lang nagkaroon ng mutual investment and MOU signing with Artifriends ang Soul Labs and yung launch ng mining subscription product nitong I think ano lang yan, August ng start. And yung launching ng pre-dex nila, yan, may announcement na kanina na pinost si chairman na magkakaroon na ng pwede nang ibenta or bumili sa DEX doon sa ating platform. So yan ay pre-DEX, ano? So ang commercial launching talaga is second quarter of 2024. Of course, yung kanilang wallet na ilo-launch and the DEX, ito no, DEX commercial launch. So ibig sabihin, pwede na yung buy and sell, malilist na yung ating SL coin and magkakaroon na ng iba't ibang token sa SASUL within the next second quarter of 2024. And maglo-launch of course sila ng stablecoin, yung layer 2 commercial launch mga crypto gaming solutions and hackathons, yan, nakaschedule na din and yung mga conference, preparing for developer, recruitment fair. So magre-recruit sila sa 2024 dahil kailangan nila target nila is 500 plus project. And of course, yung mga startup na matching companies, ano? So yan po yung timeline. And ngayon, okay, Edwin, maganda naman ang technology. Maaaring, paano naman tayo makikinabang? Dahil wala naman tayong paggagamitan ng technology as ordinary tao. So, taking advantage of SASOL, napakasimple lang po paano tayo sasakay. Just like Bitcoin before, paano ba tayo dapat makatake advantage with Bitcoin? Noong 2009, wala pang value si Bitcoin at pwede ka lang magkaroon through mining. But noong 2010, nagka-value siya. So kung nakabili ka noong 2010 ng Bitcoin worth $100, ano ang naging value ng binili mong Bitcoin noong all-time high? Noong November 16, 2021 po, yung all-time high ni Bitcoin, na umabot yung $100 investment mo or binili mong Bitcoin noong 2010, after 11 years, umabot po siya ng $7 billion or 452. Ngayon siguro bumaba siya dahil almost kalahati nawala sa value ni Bitcoin dahil almost 70,000 ang all-time high. But right now, nasa 40,000 na uli si Bitcoin. So, ganun pa rin, nasa 4 billion. So, yan po ang pamamaraan para makasakay tayo kay Bitcoin or kay SL para naman sakay tayo or take advantage with SL, mag-accumulate po tayo ng as many SL coin as soon as possible. Nakita nyo naman po siguro yung anong nakita namin na kaya in-explain ko po sa inyo yung technicalities ng blockchain, ano yung SASOL blockchain, features niya, anong advancement. I hope nakita nyo yung potential at solid ang project. Ginawa ang project hindi para i-market through network marketing. Nagkaroon lang po ng pagkakataon tayo maliliit na makamine through cloud mining, you know? So, ano po ang kina-cloud mining natin, no? Yan po yung SL coin. Ang SL coin po niyan, ang total supply ay 5.5 billion. Pero yan po ay mamamine over the period of 100 years. So, ang circulating supply or na-mine na as of July 2023
is 1.5 billion. So yan po lang po ang existing na hawak ng mga miners, ng mga naunang nag-mine at yung mga naunang nag-cloud mining. Genesis date, ito yung first block, May 17, 2022. Ang number of nodes, about 500 lang po noong July 2023. Without marketing po, madami na po ang nag-mine. Wala pang, hindi pa nga nag-start yung cloud mining. May 500 nodes na. Ito po kasi ganito. Kayo po, anybody na marunong sa technical, ay pwedeng mag-mine ang instruction na sa GitHub at nandun sa docs.sasol.com. Nandun yung instruction, yung programs na kailangan mo ilagay sa computer and how, yung mga instruction, no? So, anybody can mine. But after July, nung nag-start ang August, nag-start ang cloud mining, of course, madami na nakarinig, na-expose na siya, over 24,000 na nung November. And right now, pag chinek uli natin, maaaring makita natin yung live reachable niya nasa 28,000. So may halving rule din siya. Ibig sabihin, every 4 years, nagiging kalahati na lang ang namamine and meron pa siyang 16% decrease per year. So after 2023, dahil po sa mabilis na rapid increase ng number of nodes or miners, ina-expect po natin na ang cost of miner or the coin price will also rise rapidly. So yan po ang kagandahan naman habang dumadami yung nagmamine, which is ang target nila is 800,000 nodes. Grabe, no? Dami. So kala ko nga napakarami na ng 28,000 nodes. But wala pa pala yun sa 25% na target nila. So ang target is 800. So napakalaki po laki natin ngayon dahil right now medyo madami pang tayong na-accumulate sa bawat cloud mining solution. So explain po yan ni partner Edwin, ano? Yung about nodes, pagdami ng nodes, ano ang effect nito doon sa pagmamine natin. And i-discuss po sa inyo ni partner Edwin yung business opportunity, paano tayo kikita ng unlimited USDT. Alright, partner Edwin, take it away. Yes. So nakita niyo po yung technology, no? So yung technology po natin is uncomparable. To summarize, yung binanggit ni Upline Edwin, ang ipinipresent po natin na technology is engine mismo. Ibig sabihin, yung technology mismo, yung blockchain. Si si Bitcoin, ang inintroduce sa atin yan, na hindi natin pinansin nung una, is yung decentralization at saka yung blockchain, yung ledger na very transparent, no one can control. Even the creator, si Satoshi Nakamoto, right now, unidentified person siya, pero wala na siyang control doon sa takbo ng Bitcoin. Second one is si Ethereum Engine. Si Ethereum Engine, okay, dinevelop yung mainnet. Doon sa mainnet, dineploy lahat ng mga coin. And then merong DApp, yung mga gumagamit ng TRC20, ARC at saka BIP20. Ngayon, etong dalawa, engine siya. So, Sasol is engine also na kaya niyang mag-hold ng metaverse na hindi kaya nung dalawa. Kailangan ng supercomputer para mangyari yung research ng tatlong malalaking kumpanya. Kaya guys, ang gagamitin para sa transaction na yun, para maganap, yung gas fee na tinatawag, is Sasol Coin. So sa pagdami ng paggamit ng technology ni Sasol, i-deploy yung iba't ibang project, yung Sasol Coin, yun ang gas fee. Kaya whether we like it or not, talagang mag-shoot up po yung value ni Sasol Coin. Ang problem lang is, katulad po natin na individual na wala tayo gaanong alam pagdating sa computer, okay, at minimal ang ating kapirahan, paano tayo makakapag-participate dun sa cloud mining o paano tayo makakapag-mining. Okay, eh wala pa siya ngayon uh, sa DEX, wala pa siyang decentralized exchange. By January pa lang po yun magkakaroon ng decentralized exchange. Okay? So ito po yung opportunity na ino-offer ni Sasol Mania. Napakaganda ng technology, paano tayo makakapag-participate. So buy lang tayo and share yung Sasol Mania Cloud Mining Solution. Unlimited tayo na pwedeng kumita ng USDT. Ang USDT po is a cryptocurrency. Stable cryptocurrency din po yan. Yan na po ang ginagamit ngayon sa lahat ng transaction, no? Para pagdating dun sa transferring, kahit anong countries, walang boundary. Decentralized din po yan. Okay? While cloud mining, Sasol Coin.
Ibig sabihin, sa programa po na ino-offer natin, pwede ka magkaroon ng unlimited USDT habang nagmamining ka ng Sasol coin. Katulad natin, 13-month pay. Kung ikaw ay naka-receive ng 13-month pay, saan mo siya gagastusin? Iipunin mo ba siya? Saan mo siya iipunin? Sa coin bank? Okay, i-deposit sa bangko? Okay, pang Noche Buena ba yung inyong natanggap na 13-month pay? Pang bakasyon? O kaya pang self-care? O kaya naman, ang pag-iipon na gagawin mo is ilalagay mo ngayon sa Sasol. Okay, bibili ka ng cloud mining, tapos hahayaan mo lang mag-mining 365 days. Kasi ngayong taon po na ito, yung numbers of Bitcoin Millionaires Wallet ay na-triple. Sabihin, yung may mga hawak po ng Bitcoin, okay, sa wallet nila, ay triple po, ibig sabihin dumami yung naging milyonaryo. So hindi na po yan katakataka, no? Kasi tingnan nyo po ito. Ito po nung panahon na kami ay nagsisimula pa lang. Nung natuto pa ako, that was 2015, 14, ganyan. So, ang Bitcoin price po noon ay $65 lang. Ang Ethereum po, makikita nyo, 0.4. Ang BNB, 0.09. Ito po yung current price. Tingnan nyo po yung difference. From $65 to $43,000. Ganun kalaki po yung tinaas ni Bitcoin. Si Ethereum from 0.42 to $2,200. Ilang panahon lang po yan. So ang gagawin lang po natin dito, sabi ko nga kahit walang networking yan, ang goal natin sa mga napipresentahan natin ay makaipon po ng coin. Yun po yung goal namin ngayon. Kaya ini-educate namin po kayo about dun sa technology. Bakit kayo mag-iipon ng coin? Kasi ang dami pong mga surprise event pagdating sa cryptocurrency. Ang BNB po, ang BNB, pansin nyo, 0.09. Ngayon, 231 after 4 years. XRP, ayan, no? 0.02 ngayon, 0.02, mababa pa rin. Nakuha niyo po? See, that time ang Tether USDT is 0.56, ngayon po $1. Stable coin na siya. So yun po yung aabangan natin. Bakit tayo kailangan mag-participate sa cloud mining solution? Okay? Ang ipoprovide po ni Sasol is 1-year subscription sa cloud mining solution. Ito ay binibigyan ng karapatan o ng chance yung general public na maka-enter sa mining market, which is technically difficult to access. Yung mga nakakaalam lang ng technology, yun lang po yung nakakapag-mining. Tanda natin guys ha, this product is not security type of product that provides return or generated through investment. So, hindi po tayo investment company. Kumbaga, isipin mo na lang, mayroon ngayong Roland. Mayroong Roland. Meron ka nakikita ngayon na lupa, okay, na wala pang value kasi wala pang naman nagde-develop. Lupa pa lang siya. Ngayon, itong lupa na to, binili mo siya. Tapos, ngayon, paunti-unti na-develop yung area, nagkaroon ng mataas na value. Saka mo ibinenta ngayon, kumita ka ng malaki, isinave mo lang yung pera mo. It's something like that. Ganon din po ang nangyari dito. Kung yung sinasabi ni Upline Edwin kanina, kung nung panahon ng 2010, bumili ka ng $100, bilyonaryo ka nung all-time high. So wala pong pawis na tumulong sa iyo para maging milyonaryo ka. Marami na po 'yan, no? Hindi na po ito haka-haka, hindi na po ito ano lang imagination o wildest dream. Hindi po nangyari na po 'yan. Ang mga sinasabi po namin sa inyo ay facts, no? Pwede niyo pong i-research. Okay? So meron tayong apat na cloud mining solution package, merong $100, 500, 1,000 at saka $3,000. So depende po sa subscription nyo, yung number ng SL coin na namamining nyo. Ang $3,000 po isang node. So kung ilan yung node kung ilan yung namamining ng isang node, yun po yung dinidistribute sa mga nag-contribute dun sa isang cloud mining. Okay? Pwede po tayo mag-purchase ng unlimited cloud mining solution. Depende sa budget nyo at saka sa paniniwala nyo dun sa technology. Depende sa confident nyo. Katulad nila, marami tayo po, no? Ayaw lang pabanggit ng pangalan. Muntik ko nang mabanggit eh. Meron po dito na nagkarga na po ng 7 na $3,000. Yung isa, 4. Yung isa, 3. Meron na din po dito na kumikita po ng 10,000 SL coin sa Pilipinas. Yung isa, 6,000 SL coin. Yung hawak ko po na SL coin as of the moment, 3,000 pa lang. Diba? So nagsisimula po lang yan. So ang allocation po yan, kung na-mining po today, kinabukasan po, magre-reflect po yan sa dashboard natin. And then,
take advantage po natin yung pagmamining. Then kung ikaw naman ay nagsishare ng opportunity, nag-i-invite ka dito, at nagmamining din sila, pwede naman po kayong kumita ng sales reward up to 300% mining amount from recommendation reward program. And then yung mga various promotion event and airdrops doon sa mga bagong token na ila-launch doon sa blockchain technology, pwede din tayong kumita doon. Okay? So, pinapakita lang po ng graph na the more na marami po ang miners o yung node okay, per year, mas kokonti po yung namamining. Kung kokonti yung namamining, mataas yung demand ng SL coin, kokonti lang yung supply, ibig sabihin, yung price po niya talagang magsushoot up. Whether you believe it or not, gaya nangyari kay Bitcoin at saka kay Ethereum, ngayon shoot up na po siya. Okay? Mataas na po yung value. Ito po, nung May 22 lang nagsimula, pero itong promotion na ginagawa namin, dito po sa Pilipinas, October lang po kami nagsimula nitong 2023. So ako po, halos 1 month pa lang po dito sa Sasolmania. So ito po yung recommendation reward program. Meron po kayong 10% commission kung kayo ay magre-refer ng mga magpa-participate sa cloud mining. So kung $100 yan, meron kang $10 na commission. Kung 500, may $50. Kung 1,000, may $100. At kung 3,000 naman, meron kang $300 na commission. So, unlimited po yung commission natin as long as ikaw ay nagre-refer. Yung pangalawa, nakitaan natin dito yung sponsorship bonus o yung pairing bonus. Pwede po kayong kumita ng 5%, 7%, 8%, 10% doon sa binary pairing bonus. Depende po sa subscription package ninyo. So kung halimbawa, $100 po ang subscription nyo, may pumasok na $100 sa left, $100 sa right na subscription. So 5% po noon is $5. Yun yung commission nyo. Okay, kung 500, $25, kung 1,000, $50, kung 3,000, $150. Yan po yung inyong commission kapag ka 100 ang subscription. Kung 500 naman, 7%, kung 1,000, 8% ang commission nyo, and kung 3,000 ay 10% ang commission. So, dito po, kikita kayo unlimited no, sa lahat ng downlines nyo. Then number 3 nakitaan yung sponsorship match bonus. Pwede ka naman kumita dito dun sa bonus income, dun sa binary ng mga ni-refer mo mula first level up to fifth level. Okay, so first level up to fifth level, pwede kang kumita ng 30% sa income nila. Sa second level, 20%. Sa third level, 10%. Sa fourth level, 5%. Sa fifth level, 3%. Okay? So kung meron kang 5 invite, lahat yan ay kumikita ng tagwa $1,000. So isipin mo, dito sa first level, 30% ka dun sa $1,000. 5 sila. So ibig sabihin, kumita ka 1,500 first level. Sa second level, di kang kumita ng $5,000. Third level, 12,000. Fourth level, $31,000. And fifth level, $93,000. So ang maganda nito, kumikita ka dun sa referral program pero hindi nagagalaw yung SL coin mo, naiipon lang talaga siya. So hindi mo siya nagagastos, hindi mo siya nabibenta. So, tandaan lang po natin guys, yung 300% na sinasabi natin, once na yung kinita mo from referral bonus, sponsorship binary bonus, tsaka yung sponsorship match bonus, pag na-reach niya po yung 300% ng iyong package subscription, you need to resubscribe again to continue earnings from reward program. Ibig sabihin po nun, kung $100 ang subscription mo, kumita ka na ng $300, yung $200 take home mo, yung $100 i-resubscribe mo ulit. Pag nag-resubscribe ka ulit, magmamining ulit yon ng SL coin for 365 days. Kung $1,000 ang subscription mo, $3,000 ang pinaka-maximum. Okay, yung 2,000 income mo, yung 1,000, magsasubscribe ka ulit. So, ganun po yung paulit-ulit. At maganda nun, every time na nagre-resubscribe yung tao mo, yung downlines mo, kikita ka na naman sa referral, kikita ka sa pairing, at yung downline mo na nagsasubscribe yung ilalim niya, kikita ka na naman sa sponsorship match bonus. So, walang katapusang income ng USDT, guys. Yun po yung nagustuhan natin dito, no? Basta trabahuin lang natin, nagpa-participate sila, hindi naman sila malulugi, gawa na nag-generate ng coin, yung coin na iipon, pwedeng tumaas yung value. Then meron tayong ranking bonus. Ang ranking bonus naman, 5% ng total sales ng company, distributed ito dun sa mga qualifier. Ang ranking natin ay 1 star. Ang qualification is 100,000 group sales accumulation sa left,
group sales accumulation sa right. Tag 100,000, total sales mo is 200,000. 40% ang allotment sa inyo dun sa 5%. Sa 2-star, 300,000 ang requirement, 25% ang allotment. 3-star, 1 million ang requirement, 20% ang allotment. 4-star, 3 million ang requirement, 10% ang allotment. 5-star, 5 million, 5%. So, halimbawa po, ang sales ng company ay 10 million. Okay? 5% po yung allotted sa ranking bonus, so 500,000. Yan po ay paghahati-hatian ng lahat ng qualifier. Kung 1-star ka, 200,000, yan paghahati-hatian nyo na lahat ng qualifier. Kung 2-star ka naman, dito ka sa 25%, 125,000. Okay? Sa 3-star, okay, 20% pwedeng sulo mo yan kung ikaw ang mabilis. 4-star naman, 10%, 5-star ay 5%. So, ganun lang po kasimple yung marketing plan, hindi siya magulo. Ang maganda dito, kahit one leg lang, wala kang kampamaris, basta yung downline mo na direct ay kumikita, nagpaparis yan, kikita ka hanggang 5th level. So, recap ko lang po, ang ating cloud mining package is $100, 500, 1,000, and 3,000. Ang referral natin ay 10%. Sponsorship bonus natin 5%, 7%, 8%, and 10%. Then, ang ating referral and sponsorship match bonus ay 30% sa first level. Second level is 20%, 10 level. At third level, 10%, fourth level, 5%, and fifth level is 3%. Then, yung kinikita mo sa ranking bonus, kung magkano man yun, hindi po yun kasama dun sa 300% na circulation. Kung magkano kinita mo na share doon, 100% sa iyo po yun. Okay? So, yun po yung kabuuan ng ating marketing plan. Kung mayroon po kayong katanungan, kindly message. So, kung mayroon kayong clarification, kindly message no sa group chat at sasagutin po natin yung presentation. After ng presentation. Ito po yung mga nag-mine ng 3,000 noong November 1. Sa isang node, $3,000, 825 node po yung 825 SL coin po yung namimina. So, i-distribute yan sa lahat ng nag-participate. Ito naman, yung aking first day ng mining. Umabot pa po ako ng 27 SL coin. Noong October 31 po yan. Okay? So 100 na cloud mining package. Imagine guys, kung tayo ay maka-accumulate ng 100,000 SL coin sa Sasol-Mania program, assuming within 2 to 3 years. Okay? Conservative assumption lang po, ang SL coin value is mag-reach na lang po siya ng $10. Assuming lang po ito, napaka-conservative, $10. Kasi ang initial price niya sa market, according to the company promotion, is $15 to $20. Initial pa lang po yun, wala pang gamit. Initial. Ang assumption po natin ay 10 pa lang. So, kung mayroon kang 100,000 times $10, so mayroon kang $1 million or 57 million peso. Nakuha niyo po? So, guys, don't let behind. Activate your SL Coin Cloud Mining Package ASAP. Ito po yung totality na nung aking tatlong account. Yung $300, Kasi nag-subscribe ako ng $300. Sa ngayon po yan, umabot na po yan ng nasa $3,000 na, 3,000 SL coin na po yan. Okay? Assuming lang natin kung umabot yan, ito pa rin. Okay? For the sake of computation lang, 'di ba? Kung umabot yan ng $100 yung price, bago natin ibenta, so meron akong 9 million peso. One month pa lang po. Ang cloud mining po ay 365 days. Tapos nagsisimula pa lang po tayo ngayon. Okay? So after 3 years guys, kung umabot yan ng 100. Ang Ethereum guys, ang Ethereum, pagpasok po niya ng 3 years, umabot na po siya ng $1,200 ang price. Current po ay nasa 2,400. Ang all-time high po ng Ethereum ay $6,000. So yan lang po yung gagawin natin. Magpa-participate lang tayo. Si-save lang po natin sa Guardi Wallet natin. Iintayin lang po natin yung panahon. Hindi mo kailangan mag-recruit. Kung ayaw mo, walang pilitan, okay lang po yun. Ang sa amin lang, bakit namin kayo nire-recruit? Gusto namin na makinabang din kayo. Kung hindi tayo nakasabay kay Bitcoin, at least dito, makasabay tayo para hindi lang kami yung kumita. Okay? Meron bang, bakit ba tayo mag-i-invest kay SL Coin now? Okay? Na-miss na natin si Bitcoin, si Ethereum, hindi na babalik yan sa $1 value. Never. 'Di ba? Kung bibili ka ng Ethereum, Bitcoin ngayon,
medyo malaki ng kakailanganin mong pera. Pero wag po kayo magalak kasi the more na tumatagal ang panahon, tataas pa rin po ang value niya. Ang assumption po ng mga expert, aabutin po ni Bitcoin, kasi pag nag-bull run po, aabutin po ni Bitcoin ang $100 value, $100,000 per Bitcoin. Nakuha niyo po, naalala ko nung meron akong kausap na isang kapatiran, that was 2019 yun. Nagkukwentuhan lang kami. Ang Bitcoin po noon ay maliit pa lang. Hindi, galing na pala sa all-time high pala yun. Umabot na pala ng $60 yun eh. $60,000. 'Di ba? Mayroon pa rin mga kumita na nakapag-invest. Nakuha niyo po? Guys, bakit ka mag-invest sa Sasol Mania? Invest in the growth potential of SL Coin. Invest in the next generation technology that will lead the blockchain market. While blockchain market technology is being adopted in various industry, marami na po ang nag-adapt ngayon ng blockchain. Ang third generation blockchain network is enable the full-scale commercial scalability. Is an important innovative technology that will lead to the next generation. So iba po yung technology ni Sasol. Tandaan niyo po yan guys, no? Uncomparable po yan kay Bitcoin, yung panahon natin ngayon. Okay? Opportunity to realize the greater value ahead of full-scale distribution. Ngayon, parang malabo pa, parang dahil galing ka sa mga pagkasunog, ang dami mga scam na coin, hindi mo siya ma-appreciate, guy, kahit hindi mo naiintindihan yung opportunity. What is $6,000? What is 6,000 pesos? Sige lang. 'Di ba? Maraming ka nang natalo, sige, patalo ka ulit. Malay mo. 'Di ba? Pero pag nagkaroon na ng full-scale distribution ng SL Coin, guys, maniwala ka. Boom. Milyonaryo tayo dito. Prepare for blockchain liquidity and increase in investment activation. Meron bang plano ang company to list ng SL Coin? According to Sasol Foundation, wala po silang plano na i-list. Expect DEX listing or exchange voluntarily listing in the short term with market autonomy. Dahil mapapansin nyo po, marami na po ang nagmamining. Yung mga may hawak ng coin yan, sila na mismo, hindi yung company. Bakit hindi yung company? Para hindi po sila makot up ng security issue. Kasi katulad po ni Ethereum, hinahabol po sila ngayon ng security issue kasi nag-ICO sila. Initial coin offering. Sabihin, kapag nag-initial coin offering ka, pumapasok ka sa batas ng lupa. Okay? Sa central bank. Pumapasok ka dun sa kanilang kinrate na batas ng bawat bansa. Samantalang kung decentralized yan, walang government or central authority na pwedeng kumontrol. Kasi decentralized, autonomy yan, tao ang masusunod. Nakuha niyo po? Yan. Okay, the price of SL Coin. Guys, ngayon ang Ethereum po ay 7 years. 7 years old na ang Ethereum. Sabihin na natin si Sasol, si blockchain po ay 15, si Bitcoin 15 years, 43,000. Si Sasol po si Ethereum ay 7 years, 2,000. Si Sasol po, pag pumasok ng 7 years niya, sabihin na natin nakasing price siya ni Bitcoin, ni Ethereum, nung 7 years niya, so may $2,000. Siyempre, tataas ang value ni Ethereum, tataas ang value ni Bitcoin. Pero ang point doon, si Sasol, after 7 years, mag 2,000 na lang, yung hawak ko na na 3,000 SL coin, mag 2,000 na lang po ang value na after 7 years, hindi ko muna siya ibebenta. $6 million yun, guys. Mabilis lang po lumipas ang 6 years. Isang termino lang ng presidente yan. Nakuha niyo po? Kaya Balato. mabilis lang yan. So, pagdating doon sa technicality, mas maganda, do your own research. Pagdating naman doon sa developer, wala na po siyang pakialam doon sa blockchain ni Sasol. Ibig sabihin, develop na siya, na-deploy na siya, hindi niya na kayang i-manipulate yun kasi encrypted na po yun. So, ang ginagawa na lang is, dine-develop na lang po yung ecosystem o yung mga company na po pwedeng gumamit sa Sasol. Katulad ni Ethereum, marami nang gumagamit ngayon kay Ethereum. Yung ETH, yung ERC20, BIP20 na mga coin, ng mga token, pag doon dumadaan, ibig sabihin, ang gamit nila ay Ethereum engine. Okay, meron na tayong crypto wallet, yung Garde. Ayan, pwede na po kayo mag-download, at pwede po kayo mapasahan mamaya pag kayo po ay nanalo. Then sa mga hindi pa registered, pwede nyo na pang i-register, pre-registration lang, tsaka natin i-activate. Okay?
So, tandaan natin guys, ang mga materials po na pinresent namin sa inyo is for reference only. Always do your own research. This is not a financial advice. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to Sasol Mania, the most advanced third generation blockchain. Okay, kung may mga katanungan, ayan. Ayan, partner, may isang katanungan po dito na maganda na ang question niya. May secondary permit po tayo. Nasa network na po kasi tayo. So yung secondary permit po ay kailangan if you are selling securities, no? So we're not selling securities naman. And right now, wala po tayo mga permit or sec permit dahil nasa online nga po tayo. So it's up to you po. We're not nasa decision niyo po 'yan kung ang basihan niyo sa legality is yung mga SEC na 'yan, yung mga paper permits dahil medyo iba na po kasi ang panahon ngayon, ano? So, yun again, yung secondary permit po for securities lang po. Ayun. Any additional partner Adin? Okay. So yung secondary permit ay hinihingi kapag listed ka local, alam mo dito sa local sa Pilipinas, dapat ikaw ay registered company sa SEC. So kung nangongolekta ka ng investment, dapat kumuha ka ng secondary permit para mangolekta ka ng investment. Again, gaya ng sinabi po natin, hindi po tayo investment, magpa-participate po tayo sa cloud mining. I hope si Dunstan partner yan ay aking invite from Mindanao. All right. Thank you Dunstan, po. okay lang. Pwede ka magsalita ha kung mayroon ka pang gustong clarification. Sa lahat po ng participant natin, kung may clarification po kayo, chat nyo lang po o kaya i-open nyo po yung inyong microphone. All right. Coach, income po ba na ibinibigay SL coin or USDT? Ang binibigay po na income sa referral dun sa networking site ay USDT po yon. Ang minamining natin ay SL coin. Yes. Yes po. Tama. So, before po tayo magpa-raffle, ano, yung mga questions nyo po, pwede nyo i-share or i-chat na lang. And para po medyo meron tayong ibang marinig naman na boses, yung mga leaders po natin na gusto mag-share, we'll give them 3 to 5 minutes bago po tayo mag-raffle, ano? So, para may other inputs po tayo marinig sa mga datit na pong nag-involve sa ganitong ah, industry sa crypto, ano? So, anybody willing to share yung mga leader po natin nandito? I think siguro Partner? si Upline June. Upline Uptime June. June or Mr. X before we have our raffle? Yun. So, meron kasing existing na SL coin ngayon sa market. Si Solox coin. So, right now po kasi yung SL coin ay hindi po yan ang sa atin. Solox coin po yan. Tatin po ay Sasul coin, no? Sa cryptocurrency po kasi pwede magka-doble-doble, no? Walang, hindi pwede siyang, halimbawa, mag-create ako ng token na pangalanan kong Bitcoin, pwede po yun na ma-list pag nasa market. So tayo po hindi pa listed sa CoinMarketCap dahil hindi pa siya tradable. Yan. Upline June, nakamute ka. Ay, Eh, Upline June, nakamute, nakamute ka. nakamute pala ako. Hindi pala pwedeng ano no, maririnig yung salita pag nakamute ano. Buti nalaman ko. I love you, Oo. Upline June. Anyways, yung isa dyan, bro, I suggest don't be confused. Anyways, marami pa tayo mga presentations. In fact, MWF, yung ating presentation. And if you have further questions, pwede mo namang i-message yung nagtanong o yung the person who invited you. Anyways, masasagot yan at madali lang yan siya. Ang importante dito, nagkaroon tayo ng basic knowledge about Sasol. Basically, yung atin pong presentation ngayon is just a presentation. No? Sabi ko nga po dun sa mga ini-invite natin na ang swerte po natin kasi first-hand information po tayo.
no? Kasi ang dami na ho nating alam na mga coins, mga tokens, no? Kami na-experience po natin 'yan, yung mga pump and dump, even yung mga shit coins na-experience po natin 'yan. So right now, ang sabi nga ni partner Edwin kanina, don't be left behind. Kasi napag-iwanan na tayo, hindi na natin kayang habulin si Bitcoin at saka si Ethereum. Ako po, first time kong narinig ang ang about sa blockchain o about sa crypto way back 2014. So at that time, ang price ng Bitcoin nasa 14,000 pesos na. Siguro at that time, kung naintindihan ko yung Bitcoin, doon sa pera na mayroon ako at that time, baka kaya ko bumili kahit 500 pwede. Noong mga panahon po na yon. Kaya lang, gusto ko na sanang bumili, pero yung nag-introduce sa akin, sinabi sa akin, punta lang daw ako ng 7-Eleven at pwede ako makabili doon. So punta ako 7-Eleven. Akala ko, meron talagang meron talaga ibibigay na Bitcoin o kaya yung coin talaga, yung tangible. So in short, hindi kami nagkaintindihan kasi even yung 7-Eleven, hindi din nila alam. So yung pala, may proseso kasi nga internet money ito, so digital siya. So in short, hindi talaga ako at wala na rin, hindi na rin ako nagka-interest. So that was 2014. The second time na na-introduce sa akin yung Bitcoin, noong 2017, first quarter of 2017, tandang-tanda ko yan, ang presyo nun nasa 37 to 38,000 pesos. Alam nyo, yung time na yon, siguro gigil na ako bumili. Actually, bumili naman ako 2 Bitcoin. Kaya lang, nung nag-increase siya to 100,000 pesos, ibinenta ko na lahat yon. Alam nyo po ba na kung tinagalan ko pa yun ng konti, nung December 2017, nag-shoot up siya from 38,000 pesos nung March of 2017, naging po siya, naging 1.2 million pesos noong 2017. Nakita niyo yung di ba? Kung ikaw talagang na-anticipate mo, talagang magi-invest ka. Another one, nitong 2021 lang, may nag-introduce din sa akin. Nung time na yun, actually hindi 2021, 2018 na-introduce sa akin yung ano ba yun? Yung Dogecoin naman, Doge. So ako, masasabi ko talaga na during that time, kaya ko bumili siguro kahit 5,000 o 5 billion na token. Coin yun, hindi naman 5 billion pesos. Token yun. Kasi at that time, sobrang baba pa talaga ng price niya. So in short, since marami na akong mga, mga nalalaman about dun sa mga coin na yan, so may mga binibili na rin ako. Kaya lang hindi talaga ako nag-bother na bumili doon. Noong 2021, alam niyo ho, umabot po siya ng 19 pesos nung all-time high ang isang coin. So imagine niyo kung bumili pala ako at talagang na-anticipate ko na ganun yung magiging price niya. So kung bumili ko ng 5 billion, nung nag-all-time high at nakalimutan ko kunyari, baka 5 billion multiply by 19, magkano yon? That's 100 billion. Siguro hindi ko na kayo kilala lahat ngayon. Kasi hindi na ako dito. Kasi imagine naman, 100 billion pesos na yon. Pwede na tayo magkaroon ng project niyan sa government. Magpatayo ng tulay, tapos lalagyan mo ng toll gate na walang makakalabas kung hindi ka magbabayad. Yung mga ganon, project pa sa government. So, ang point ko is, right now, si Sasol, ganun din po si Ethereum, di ba? Si Ethereum, ayan, ipinakita na yan, nakakalungkot nga kasi noong 2020, ang presyo po niya nasa 8,000 pesos lang yan, 7,000 to 8,000 pesos. And then, same year, nag-shoot up po siya ng magkano ba yung pinaka all-time high ng Ethereum? Almost $7,000. Oh, $7,000. $7,000. So magkano yon? That's around po yun, mga 350,000. 350,000 pesos. So itong Sasol, wala hong pagkakaiba yan. Ngayon, it's about time na talagang mag-participate tayo at hindi ho tayo pwedeng magpahuli. Kasi mawala man po yung yung concept ng platform na ito, yung networking side, hindi po mawawala si Sasol dahil blockchain nga po siya and definitely gagamitin po ito.
no? So, ang point ko lang po, right now, sabi ko nga, after that event nung November 24 sa Korea, na ang expectation nila, ang expected guest nila of attendees, 1,200, pero ang umattend nasa 1,300. And as far as I know, tama ba? Umattend yung si Vitalik, yung may-ari ng Ethereum. Tama ba yon? Yeah, O wala invited, doon? invited pero hindi dumating. Okay, invited siya. Hindi nga lang siya dumating. Pero yung mga umattend doon, mga blockchain expert yon from different parts of the world. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng interest na talagang alamin kung ano ang meron dito kay Sasol. That's why kung mapapansin niyo po right now, grabe ang build up niya, and ang dami mga announcement ngayon na hindi natin ine-expect na ganyang kabilis. Kasi ang expectation namin, ang nasa mindset namin, nasa second quarter next year pa to third quarter next year, na magkakaroon ng mga listing and listing and listing. Pero the way we see it, baka first quarter pa lang next year ay talagang listing na ito. And alam niyo po ba na ang rumors na initial price ng bawat isang coin is between 10, 15 to 20 US dollars. Pero siyempre, alam natin na po pwede pang mas tumaas yan. Pwedeng umabot ng $100 yan. We'll never know. Or baka maging 1,000 pa yan, hindi natin alam. So guys, sabi ko nga po sa inyo, yung mga bago po dito about sa crypto, once upon a time kami, engot din po kami about crypto. Wala kaming alam about crypto. So iniisip namin ano bang mayroon dito kasi digital money, di ba? Ang grabe ang technology ngayon. Pag hindi tayo sumabay, mapag-iiwanan tayo definitely. Sabi nga ni Edwin kanina, bakit hindi natin pag-investan o mag-take chance tayo? What is 6,000? What is 100 US dollars? Anyways, ang dami na nating nawalang pera in the past. So why not taking the chance na malay mo yung $100 mo, pwedeng kumita yan ng millions in the future. So it's just like saving the money in the bank. Na kaya lang problem sa bank, kung wala namang tubo yan, hindi mag-i-increase yung value niyan. Kung hindi, baka yung 1,000,000 mo, pag sinave mo yan for 1 year, baka isang piling lang na saging ang mabibili sa interest nun. Dito sa Sasol, tingnan nyo lang po kung ilan ang pwedeng kitain. Actually, may value na po ngayon ang Sasol. Sa Korea, pwede na ho kayong magbentahan ng coins. Kaya lang peer-to-peer pa yon. Pero may value na yan. Nasa 0.1 na yata, 1.1 o 0.19 o pesos dollars. to 6 So pesos. that's 6 pesos to 10 pesos na po yan, no? Yan yung value niyan. So kami, meron na din po kami mga naka-hold, no? At ngayon siguro patibayan na ito ng dibdib, patagalan ng holding nito. Kaya nga sabi, dito sa crypto, is sell when you're happy. Kasi ang dami ko na pong naibenta. No? Magbigay lang po ako ng konting sharing. Sumasakit kasi ang dibdib ko pag naaalala ko eh. Kasi meron po akong binili na na yung Shiba. I don't know if you are familiar with Shiba. Talagang yan, that is considered as shitcoin na nagsisimula. So walang nag-aakala na talagang mag-i-increase siya up to 460 million times. So imagine mo kung nag-invest ka po ng $2,000, magiging 1 billion US dollars po yun nung time po na yon, nung nagkaroon ng all-time high. So ako naman po, nakabili ko 1.8 trillion na coins o tokens, na ang problema ko kasi binili ko yun na 1,000 US dollars plus. Ang problema, after a few hours, bumaba hanggang $47. So akala ko shitcoin yun, at saka pinabayaan ko na kasi sabi ko mawawala na ito eh. Pero nagulat ako nung bumalik, nung nagkaroon ng reversal. Umabot din siya na 1,000 US dollars plus. Nung nakita ko $1,000 at bumalik na yung pera ko, inagapan ko na, ibinenta ko na kaagad. Hindi ko alam na yun palang pala yung start after na ma-promote ni Elon Musk. I don't know, i-search nyo lang kung sino si Elon Musk. Wala. Napakayaman po niyan at talagang pinakamayaman sa buong mundo. May-ari ng Tesla. Pero ang nagpayaman talaga sa kanya is crypto. Right? So, alam nyo po, itong nung i-promote niya yan, ang dami nagbilihan, mga Hollywood actresses, actors, tapos mga artista.
Ang dami pong bumili niyan. Even dito sa Philippines, sumikat po yan ng husto. At talagang umabot ng trilyon yung market cap niya. So, alam niyo po ba na kung hindi ko na ibenta yung 1.8 trillion ko, dapat ang value nun magiging 800 to 900 million pesos. So imaginein mo yan, puro na lang, kwento na lang ito kasi wala hindi talaga So ngayon, more or less may idea na ho kami Impulsive about applied. crypto. Naibenta agad. Naibenta agad. Naibenta Happy na agad. Happy ka naman. Diba? Pero ito po ang matindi. Yung aking kaibigan, friend ko po ito sa community namin sa mga whales ng diyan sa Telegram. Pilipino din po ito. Pero ito siguro na-anticipate niya na kasi dati nagbabatuhan kami nito na mga link na ito, bro, maganda itong coin na to, bilhin mo ito. So yung mga pump and dump na coins. So bumili siya ng napakarami. Ipakita ko lang sa inyo. Ito, nakikita ba? Yes. So tingnan niyo kung magkano yung amount niyan. That's 439 billion pesos and 197 million. Yan po yung pera niya noong 2021 during the all-time high or ATH. Oh. Tingnan niyo kung ilan ng ilan ng Shiba niya. Nabili lang niya yung Shiba na yan worth $5,000 pero ang Shiba niya umabot ng 503 trillion na Shiba. At ang value niyan during the all-time high is nasa 382 billion pesos. Kakainis, no? Parang gusto kong magwala Alam niyo 'yon? So, ito po yung ito yung sinasabi ko, mga surprises. Marami na hong kumita, marami ding mga nalugi, pero that's life. Ganun talaga sa negosyo. Sometimes malulugi, sometimes kikita. Pero dito wala tayong lugi dito kasi unang-una wala pang ang value yung coins natin, tataas pa lang So saan ang lugi doon? Nothing to lose but to gain po tayo. That's why I'm telling you right now to take advantage of the opportunity na first hand info kayo dito sa atin sa presentation po natin ito. Again, sabi ko nga, do not be left behind. 1 year, 2 years from now. Pag hindi mo ginawa ito, tuloy lang naman ang buhay, walang mawawala. Walang problema, tuloy lang ang buhay. Pero alam nyo yung pagsisisi, yan ang pinakamasakit sa lahat, yung alam mo na tapos hindi ka pa bumili, tapos ang gagawin mo na lang, puro pagsisisi, sayang. Maraming nagpapakamatay sa sobrang pagsisisi. So wag po tayo magsisi. If I may suggest to you, go for the wag niyo na hukuhanin yung $100, maliit 'yon. Mag-start po kayo sa $500. 1,000 hanggang 3,000. So far, 4 na packages lang naman po yung pagpipilian po natin. Bakit? Kasi pag sa $1,000 kasi, medyo maganda-ganda po yung Medyo maganda-ganda po yung mamamine po natin dyan Alam nyo yon. So medyo makakaipon ka talaga ng maganda dyan. Kasi believe me, baka pagpatak po ng January, right now, ang mamamine mo sa isang package na 100, ang mamamine mo is only, ilan na lang ba? 12 na lang o 13? 13 na lang yata Pero ako, ang na-anticipate ko dito, baka pagdating ng January, February, baka 0.0001 na lang yan. Parang pang-gas fee na lang yan. Baka wala ng value. So, ngayon po yung this is now the best time to buy the mining package para makaipon po tayo, makapag-generate tayo ng napakaraming coin. So yan lang po ang suggestion ko sa inyo, and sabi ko nga, do not be left behind. I know meron pa ibang gustong mag-share dito. Siguro next time around, medyo agahan natin mag-start para hindi naman tayo masyadong gagabihin, para makapag-usap tayo ng maayos. And I guess si Pastor Louie may announcement siya for our presentation this coming December 19, no? Okay, thank you so much sa inyo, guys. Suggestion ko, take advantage. All right? Thank you so much. Thank you, Upline June. Yes. Upline Louie, take it away. So ano po yung announcement natin for the coming event, this coming December 19? Yes. Hello, Pastor Louie. Ready na po ba sila? May gusto silang i-share? Or Naka-ready na ang ating ruleta? Or Mr. X? Yan, share something. Yan.
Baka may gustong i-share si upline Mr. X, si partner Charlie, no? A few minutes bago tayo magruleta. Alright. Wala. Wala. Wala si Mr. X. Nawala Oh, ata. okay. So, sige, Nakatulog habol yata. na lang. Pastor Luis, if you have the time, kung may announcement ka, so just unmute po. Yeah, sige. So, i-roll muna natin. Upline, Yes. I guess to follow na lang si Pastor Luis kasi